Uy! Alam ko to. Palakpakan naman dyan, guys. Sabi naman na kaya yun. So, yun, guys. Sino ba kasi nakaisip nun? Kita nyo naman, guys. Welcome to another episode ng Buhay Rock and Roll. Ngayong episode na to, love trip ka agad kasi nga rock and roll nga to eh, di ba? So, wala kaming pakialam, no? Si Balasi, guys. First time ko sumayo, ha? Ang saya ganun pala mag-TikTok. First time ko, guys. First time ko yan. Anong pakiramdam, Direct Pau? Papalibutan ng kabataan. Sa mga, rock and roll. Good. Game ako dyan. Wala tayong wala tayong pakialam sa kanila dyan. Basta tayo happy lang. Basta positive vibes, rock and roll. Ganito lang yan, guys. Hindi ko na alam kung paano ko intro to. Basta, this is the first time na naka-experience ako kung paano yung mga sikat na sinasayaw sa TikTok, guys. So sa Spotify, kung hindi niyo po alam, sumayaw po ako. May kasama akong dalawang Gen Z dito. So sila yung nagturo sa akin kung paano sumayaw. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta for the previous episodes and for our Facebook Live episode. Thank you very much. Masaya ako dahil nandyan kayo sumuporta sa akin. And sumusuporta pa rin. Ngayon, hindi ko papatagalin at marami akong gustong itanong sa mga bisita ko ngayong gabi. Nandito sa aking kanan ng aking pamangkin na si JC Rivera. Ba't kailangan merong merong mga audience sa crowd? Palakpakan natin. Pangatlong beses ko na dito. Yan. And naniningil na siya ng talent fee, guys. Nung una, okay lang na invite, ngayon ayaw na niya. So, yun. Tapos, sa aking kaliwa, isa rin pong Gen Z. Yan. Si LC Ocampo. Thank you po sa pag-invite. Ang daming tao sa studio natin. Yun. Tama na. Palakpakan. Tama na. Okay. So, nandito kami sa bagong studio namin sa Batangas. Yan. Kung makikita nyo, bagong pintura siya. Shoutout sa aking cousin na si Ryan Lacadubs na tumatakbo rin. Uy, tumatakbo rin pala yun. Tumatakbo rin siya, pero hindi ko alam kung ano. Kanina naglalakad lang siya. Tumatakbo na siya. Akala ko may tinatakbuhan. Meron siyang slogan. Sinusuportahan ko nga siya. Sabi niya, siya daw ay siya ay napakadaling lapitan pero mahirap hanapin. Iba pa. Yeah, siya pa ang nagpintura nitong ating studio dito sa Batangas. So, shout out. Sa mga magiging guest natin around this vicinity, this area, sa South, dito po tayo. Ito yung magiging bahay natin. And hopefully, this same room will become the parang live tugtugan band setup na studio. Yan. So, masaya. Nung nakaraang episode, ang pinakita natin yung studio natin sa Manila. Di ba? Care of IMAX Productions yon. So, nag-tie up po kaming dalawa, the CBNBX Productions, Lorengo Studios, at saka yung IMAX Productions, para buuin yung studio na yon. Hindi madali lalo na in terms of funding, hindi madali. Pero, nabuo. Konting na lang, even here, parang sound
parang soundproofing ng konti na lang para hindi masyadong ma-echo. And then, malamig na po, guys. Nakita nyo, air cool. Air cool kami. Ha? Ganyan na Hindi po. aircon, aircool lang. Oo. Hindi kasi nasa probinsya tayo eh. Yun. Pag nasa ang ano natin, ang ano to, yung ating ambience is nature and natural. Yeah. Yun. Okay. So recently, ano bang mga pinagkakaabalahan ninyong dalawa? Ikaw muna, kamusta ka? So, ayan, ang pinagkakabalaan ko ngayon. Lapit ka sa mic kasi sabi nga ni Kuya Romy. Shoutout kay Kuya Roms. Nasa kabilang studio ngayon siya. Wala na, nagpapahinga na eh. Oo, kasi maaga kaming bumiyahe kanina eh. Actually, napakaaga namin. Around 6 o'clock, 5 o'clock pa lang, ready na si Kuya Roms eh. Tapos dumating siya sa akin around 6 o'clock. So, paalis na sana kami. Kaya lang yung kasabay namin, LC, napapunta dito. Yun. No? Alas 10. Nadaanan lang namin yan. Alas 10 siya dumating kasi. Bakit? Kagigising lang din daw niya. Ayan. So, shout out dun sa sumabay sa amin ngayon. Pumunta rito, si JC. Yun. Andito lang pala yun. So sabi ni Kuya Roms, lapit ka raw sa mic para marinig yung... Kasi nakikinig siya ng podcast natin. Kumbaga parang inabang talaga ako na sa Romy Ikaw May lang pants eh. ka pala. Diba? So ngayon, yun nga, ano pinagkakabala mo? Kamusta? So, ayun, ang pinagkakabalan ko lang naman is, ayun, naglilinis na sa bahay. Okay. Kahit hindi. Oops, teka. Spotify. Baka lumabas sa YouTube to, ha? Huwag mo akong pag-editin. Ikaw pag-editin ko nito. So far, hindi ako nag-edit ng mga episodes natin. Pero yun, okay. So, naglilinis ka lang ng bahay. O baka naman pwedeng umiram ng vacuum, ha? Malapit na sa ihampas eh. Uy, kasi naman tanghali ka kasi gumising siguro. Kaya ganun, ikaw naman. Easy lang. Easy. Siya mo lang. Okay. O, kamusta naman ikaw? LC? Ako so far, medyo maraming meeting sa SK. Kaya, Wow. Wow. So, pero goods naman. So, meaning active ka ngayon sa di naman mamaya ba ni? Hindi sa barangay, sa Saan? meeting. Sa mga meetings nyo lang ng Team Bandera. nung inyong mga grupo mo. Parang gano'n. Okay. Anyway, mamaya pag-usapan natin yan. Magandang topic yan. Yung Yeah, na ano ko dyan, natutuwa ako dyan sa iyong landas na tinatahak na yan. Hindi ba katulad niya kay Kuya Ray? Parang iba ata. Kanina naglalakad lang eh. At biglang nakaisip tumakbo. Hindi ko alam kung bakit siya tumakbo. Basta yun. Okay, teka, meron ako sinulat dito. Uy, no. Ayun, Okay. recent events, ano bang nangyari sa akin? For the past week, tortado ako sa dami na sinulat ko na script. Ayun, tapos nagde-design ako ngayon ng stage eh. Tsaka ng parang isang event. Wow. So medyo ang utak ko'y overloaded. Tapos I need to finish isang song pa. And meron pa akong 4 na video na kailangang i-edit. So talagang thankful ako. Ito yung sinasabi naming beggars cannot be choosers. Parang ganon na hindi when it rains it pours. Kaya wag tayo magreklamo pag dumarating yung mga trabaho na yan. Yung tama yan, Ayan, tama. naiiyak nga po ako mga kaibigan. Ayos lang yan. Ang dami kong i-edit. Jervil, shoutout sa'yo. Sana naman. Baka naman. Sana naman. Tulungan mo naman ako rito. Anyway. Andito lang kami. So yun, ano ba? Hindi natuloy yung pagnininong ko. Shoutout kay... uy, lumakas ang ulan. Kaya nga eh. Medyo malamig. So kung baka marinig nyo sa background, bumubuhos ang ulan ngayon dito sa amin sa Batangas. And umiihip yung hangin, malamig. Malamig. Di ba? So, Iba ayun. yung simoy na hangin. Speaking of May umuulan, yun nga, hindi ako nakapunta sa pag-anak ng binyag ko kay kumparing Lloyd sa Bulacan kasi Yun. pero hopefully this few days na humupa yung baha, matuloy na yung kanyang pagpapabinyag sa Bulacan. And shoutout sa inaanak ko sa'yo, Dags. Yan, anak ni kumparing Kerwin. Birthday niya nung last weekend. Hindi lang ako nakapunta, talaga namang
Although nagsabi na akong pupunta, hindi ako nakapunta at gawa ng mga trabaho ba. Naiipit sa editing studio. Hindi ako makaalis sa studio, kaya ganun. Anyway, punta tayo doon sa mga greetings. Gusto ko na unahin yung greetings. Okay. Para baka hindi tayo umabot dun sa oras mamaya. Hindi ko sila mag-greet. Nilista ko yun eh. Let me just check muna bago ko tumalon sa inyong dalawa. Balikan natin. Ayun, okay. Unahin natin yung aking birthday greetings, no? Nakaraang mga araw, nag-birthday si Sir Rico Gonzalez. Yun, Happy belated birthday, Happy sir. birthday. Yan, happy birthday. Happy birthday. And to kumparing Paulo Almaden. Yan, kung nakikinig ka at kung nasan ka man, binabati kita ng isang maligayang bati sa iyong kaarawan. And today, while we are doing this podcast, no, and recording this podcast, si kumparing Edward, yan, is celebrating also his 26th birthday. Edward Pablico. Yan, shoutout sa iyo, kumpadre. Happy birthday. Yan, oo. Si Happy Ma'am birthday Susan po. Esquivel ng DOST. Happy birthday din sa iyo. Kay kapatid na Arnold Velez. Yan, he's celebrating his 24th birthday. Yun, Yan. maligayang Oh, yan arawan. Ang laki ng i-discount ko sa edad mo, Tol Arnold. Baka discount naman, baka naman. Okay, tapos sa mga kaibigan ko, si Jomel. Yan, happy birthday sa'yo. Si Sarah na August 10. Siyempre, pamangkin ko, si JJ Cuenza. Happy birthday nung August 10 din, no? Si Sir Val Taginod. Yan, mga friend ko sa Facebook to, mga to. Kailangan kong i-shout out. Kay Michael Anota from our Agham Theater Company. Happy birthday to you also. Now, advance happy birthday. Di na advance, siguro belated na to pag narinig mo. Pero happy birthday to you, Sir Elmer Acompañado. Happy birthday, sir. Idol kita. Si Sir Rod Cudal. Yan, ng N7. Happy birthday. Kay kapatid na Gerson Sagado, kabanda ko to. Yan, Kabanda ko to Happy birthday. sa panaginip Ayun, yan. Shanghai. Si Ma'am Chona Reyes, si Ma'am Josh Delariman, si Sir Aristotel Carandang, happy birthday, sir. Kay Richard Viñas, kasama natin sa production, kay Direk Rani Mercado. Aking kaklase, si Noel Reyes, happy birthday to you also. Ang ever poging-poging si Juliet Foxtrot November, happy birthday. Sa idol ko na si Sir Melver Bolacoy, happy birthday, sir. Kay Ate Rhea, kapatid ng aking best friend. Happy birthday. Si Ate Rhea ng Cavite. Yan, shout out sa iyo, ate. Kay Ma'am Joanne Salise, happy birthday also. And to Ma'am Jerlyn Legario, yung isang contestant ng Mutya ng Taguig. Yan. Friend ko yan sila. Yan. So far, yun lang muna yung mga babatingin ko para yung next episode naman is palagay ko, akma naman for the next episode. Maganda na naalala ko na nga pala kapag per episode, magandang bumati ako ng may mga birthday. Mag-shoutout ako para pwede kong itag sa kanila yung mga episode. Pwedeng At baka Shanghai naman po, din. makatagdag po sa mga followers po namin. Subscribe na rin. Oo, Di ba? subscribe, follow, and like na rin. Yan. So, Kahit walang Shanghai. kahit wala muna Shanghai. Huwag kayong mag-alala, guys. Marami pong sisignify na mag-sponsor po ng ating show na to. Yun. So, yun. Ngayon, balik tayo dun sa ating topic. Lately, meron akong gustong pag-usapan. Ano yan? Ganito, meron akong Meron akong although parang gusto ko siyang isang buong episode, nakatingin ako sa butas ng aircon kasi Nakatakot pag may sumilip. hindi naman. Ibig sabihin, tinitingnan ko yung size niya. Maliit lang pala yung aircon na pwedeng magkasya. No? Pero tingin mo ba makakapagpalamig na yan? Oo naman. Laki nitong, okay. Mga magkano kaya? Nananawagan po kami sa mga pwedeng mag-sponsor ng aircon. Baka naman. Kahit gamit na. Oo, basta yung... Basta lumalamig. Basta gumagana. Huwag naman yung kabaliktaran yung umiinit. Okay. Okay. Meron kasing nung isang araw, parang gusto ko siya mag-isang full episode, pero sabi ko,
ano na lang muna. Na-high blood ako. Gusto ko lang dugtungan yon. Kasi merong issue na hinaras tayo ng China Coast Guard or ng China Navy. Parang Doon nakita sa ko West yan. Philippine Sea. Yung binumbaba ng tubig yun. Akala ko yung podcast ko eh. Kasi hindi ka nanonood. Pero nakita ko kasi yung China na hinaharas nga yung mga Coast Guard natin. Oo. Ano? Hinagis? Hinaharas. Hinaharas. Oo. Very bad. Di ba naman hinagis? Oo, kasi ngayon meron daw ipinangako yung Pilipinas na aalisin daw natin yung nakabahura na BRP Sierra Madre na nakalagay doon sa island natin doon sa sa West Philippine Sea. Ulul ba kayo? Kaya nga. Gusto kong sabihin sa China talaga. Ulul ka ba? Kung merong mang Pinoy ang nagpresenta na alisin yan o kung sino mang Pinoy ang nagsabi, hindi yan Pinoy. Sama nyo na. Sa inyo na. Isama nyo na sa inyo. Sa inyo na. Paglinisin nyo dyan. Wala po kaming sinasabing ganyan. Actually, kung titingnan mo ang mapa, isang tumbling lang Palawan na eh. How come na pati ba naman yung ganun nakalapit, obvious na amin na yan, gusto nyo pang kunin? Di ba? Anong klaseng kaululan yung pinagsasabi nyo, China? And also eto pa, meron pang isang sinabi, yun daw mga barko ng Vietnam, pinalubog na dati pa at pinapalubog pa ng China. So, imagine nagpapalubog talaga kayo ng mga hindi nyo bangka. Huwag nyong gagawin sa Pilipinas yan, Huwag nyong gagawin sa Pinoy yan. Ako mismo ang mahamon sa inyo. Sabi ng Facebook, hate speech daw yung sinasabi ko. Hindi ako racist na tao. Partikular ako sa inyong military, no? Sa inyo dyan, kung sino mang admiral ka, kaltukan kita eh. No, tingnan mo Pag ito ginawa mo sa Pilipino at pinagpalubog kayo ng barko ng Pilipino, ay, magkahalo ang pinagbalatan sa tinalupan talaga. Hindi ako nag-OA. Hindi naman sa hindi nagbibiro. Hindi naman sa pagka-OA. Pero, Diyos ko, naghahanap buhay lang yung mangingisda. Kaya nga naman. May pamilya yan, guys. Pwede rin naman sila mangisda. Share lang sila. Tsaka diba, parang nila kunin. kakaunti lang yung kinikita nila rin eh, diba? Saka pinangungutang pa nga nila yung ginagamit para nila doon. bombahin. Di ba tayo, hindi naman tayo mayaman. Pero we never think of mangharas ng ibang tao. Di ba? Isipin nyo naman yan. Sino yung boses ng mga tao na yan, di ba? Aasa ba tayo sa mga politiko natin sa Senado na, ewan ko ako, pananaw ko lang yon. I'm not trying to brainwash you guys. May sarili kayong pananaw ko yan. Ngayon, may isang nagsalita, ang sabi, merong nagsabi na yun daw mga Pilipino na nagko-comment na parang kampi pa sa China. Hindi Pilipino yan. Traidor yan. Sim. Di ba? Kasi tingnan mo may sinabi, ang sabi daw, dapat kinan nyo ng tubig, dapat lang yan. O kaya naman, kinan nyo ng tubig, hindi naman nakakasakit yan eh. Yung mga ganun ba? Pinaka-powerful na water. Kumbaga parang Delikado dapat Pilipino yung tutulong sa Pilipino. Correct. Baliktad Parang yung alam mo, ibang Pilipino, kinakampihan po yung ibang lahi. Alam mo ba, ilan lang sila? 12 o basta not more than 50. I can say that. Na Marines, nandun sa Sierra Madre. Di ba? Alam mo ba kung anong pakiramdam na tayo nga maiwan lang sa bahay, mag-isa? Iba na yung pakiramdam natin eh, di ba? O kaya iwan ka sa isang lugar na wala kang kakilala, wala kang makitang, lalo na 'yon. Ano nakikita mo 360 degrees is tubig. Tapos sila nandun, nakalaan, baga parang any day, any night. Tayo natutulog ng mahimbing sila. Yung pag nakita mo yung tinitirhan nila doon, syempre, of all conditions, iba yan. Malamig na malamig sa gabi, sa tanghali, sobrang init. Yun nga eh. Ang ihip ng hangin malagkit kasi nga galing sa tubig alat, 'di ba? Tapos yung pagkain nila tinitipid nila kasi baka hindi makarating yung baga may chance na hindi naman natin papabayaan na walang makarating na suporta sa kanila, pero ibig sabihin may chance na tinitipid nila yung pagkain nila doon. So just imagine, tapos at any moment pwede silang patayin ng China.
Na hindi ako ano ba tawag, exaggerate. Kasi military yan eh. Ang military is sila lang ang profession na pati buhay nakataya. No? Hindi ko sinasabi rin na 100% kumbaga parang napakagandang magpakam ganon, no? Meron akong filter lang na parang hindi nagmamalinis yan, no? Pero sa puntong pagbabantay niyan sa ating teritoryo, yung mga Pinoy na magsasabi pa na yan ang taxes namin yung kinakain nila, yung mga ganon pa. Tapos yan. Kasi ito, ilang fishing boat ng Vietnam na palubog ng China. Ayan tapos Filipino siding with China in water cannon attack are deemed traitors. May nagsabi noon na totoo para sa akin Kasi common yan wala tayong laban. Okay, period. Ano pa? Wala tayong capability. Ano pa? Maraming mga pwedeng sabihin Pero ano ibig mong sabihin? Hindi mo you are against those Filipino navies or mga Pilipino? 'Di ba? Huwag ka na magsalita ng gano'n. Tama yung isang sinabi ni kapatid na Tonichi doon na kung wala kang magandang sasabihin, mag-shut up ka na lang. Oo, tama. Kasi sa halip na mabuhayan ng moral yung mga taong nagsasakripisyo at nagbo-volunteer na magbantay sa ating teritoryo, malolo moral yung mga yan. Palit sila ng sitwasyon. Parang di ba, parang imbis na ma-motivate ka pa, pag nakita mo pa yung mga ganong comment, parang mapapaisip ka na dapat lang ba ipagtanggol tong mga kababayan natin na ganitong mga ugali. Di ba? Kung ikaw yun. Kung ako yun. Hindi na dadaan sa training yan, yung pagmamahal sa Kaya nga, kumbaga parang nasa puso yan kung correct. paano aalaga. Correct. Hindi yan, ako personally, hindi yan parang ititrain ka na mahalin mo yung bayan mo, mahalin mo yung ginagawa mo para sa kapwa mong Pilipino. Hindi yan natitrain. Talagang yan, nasa puso nating Pinoy yan. So kung makakarinig pa yung mga Marines natin doon, mga Navy natin, mga Coast Guard natin, na kapwa mo Pilipino, hindi sumusuporta sa kanila, masisiraan ng, hindi naman masisiraan, sabihin natin, masasaktan ng damdamin yan. Kahit sino naman. Kahit sino naman, di ba? Tama ka yun. So ngayon, tungkol doon sa issue na yun, idinugtong ko lang kasi nag-live ako about that dahil pigil na pigil ako kasi galit na galit ako kasi mismong kaibigan ng isang Navy, kamag-anak ng isang nasa Coast Guard, nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa kanila. Alam mo yun, ako mga kaibigan ko, mga dito na yung mga supporters natin sa Facebook ko mismo, may mga nagko-comment pa ng ganun. Mga kapatid, mga kaibigan, yan po ay yan ang gustong mangyari ng China. Nang kahit na sino mang mga mananakop ng Pilipinas, yan ang gusto nilang mangyari. Ang tayo ay hindi magkaisa, magkawatak-watak. Gusto nila yan kasi once na tayo ay divided, mas madali tayong makonquer. Kaya nga hindi tayo ganun kadaling sakupin dahil nga pulo-pulo yung ating island Di ba? So, wag naman na sanang gayahin pa natin yung kailangan tayo unified tayo. Kumbaga united tayo sa isang cause na magsusuportahan tayo mga Pinoy. Ganun lang yun. It doesn't matter kung mayaman ka, edukado ka, or sa bahay, ibang ugali mo. Sa labas ng bahay, sa kaibigan mo, iba rin ugali mo. It doesn't matter. No, kung ako masamang kapatid o masamang anak, doesn't matter. Ang point is, magbigay, kumbaga, kung wala ka may tutulong, tumahimik ka na lang. Ngayon, kung nag-iisip ka ng paraan para makatulong, maghanap ka ng paraan para kumbaga makapag-boost ka ng moral ng mga taong nandoon. Yun na lang yung pwede mong magawa Diba? Sumuporta ka sa kahit anumang hinihingi ng gobyerno natin na sila mismo yung mag-ask sa atin and then ibigay natin kung ano yung hinihingi tulong. Anyway, regarding that, nabalitaan ko, you are active sa mga meetings and pag-aaral, sabihin natin, or learnings mo regarding sa pagiging isang sangguniang kabataan. Tama ba, Elsie? So far. Yun. Pero hindi naman sobrang active. Parang pag may meeting lang na important, pupunta ako para malaman ko kung ano yung mga next na step na gagawin namin. Okay.
So, paano? Saan nagsimula? Paano nagsimula? Na nakapasok ako. Saan bang simula? Kasi actually nung hindi pa ako sumasali sa SK, akala ko talaga noon na parang, ayun nga, isa ako sa mga tumatawa. Tinatawanan ko yung SK. Pero nung, Bakit isa ka sa mga tumatawa? kasi parang, parang hindi naman siya pasok sa parang hindi mo siya maiisip na parang makakatulong nga. Ganun, di ba karamihan kasi sa iba parang ginagawa lang sabihin para sa sarili lang, di ba? May pang sarili. Though, hindi naman mawawala yun. Kasi yun parang trabaho kasi yun. Hindi siya parang parang pinasok mo lang siya kasi, madali kasi to. Madali magka-pera dito. Or mataas kasi yung pera makukuha mo. Pero hindi siya ganun. Since nung nakapasok ako, parang napasok ako sa realidad na hindi lang siya, pagsali lang siya sa SK na madali lang. Hindi siya talaga totally madali. Ang hirap niya natawanan ngayon. Sa totoo lang. So, naglumahalim yung alam mo about sa yes. Sobrang hirap niya. Hindi siya madali. Kasi, kala ko dati, friendly lang ako eh. Yung parang, makapasok ka lang sa isang room. Pag naging friends mo sila, go na. Hindi ganon. May mga tao na kailangan mo talagang pakisamahan talaga na hindi mo talaga lubos kilala kasi sobrang hirap. Hindi naman totally pakisamahan kasi karamihan naman sa tao, di ba, be real na lang na kahit yung kamag-anak natin, hindi naman sobrang sinusuportahan tayo. Sasabihin lang nila na, oo yan, galingan mo pa, pero deep inside naman hindi. So yun yung na-realize ko na kailangan mo talagang pakisamahan. Hindi naman i-please, pakisamahan lang sila sa bawat gagawin mo kasi mahirap. Lalo na kapag na-judge ka na, iba na yung scenario na yun. Himayin natin yan mamaya. May iba ako. Kung ikaw naging active dyan, anong nangyari sa'yo? Bakit? Disactive. So, ganun ulit. Ikaw ulit ang manager. Parang sa banda, manager ka rin. Manager ka ulit. Ganun ba yan? Parang wala na kayong maginawa kundi maging manager. Hindi. Ikaw, bakit hindi ka sumali? Ba't hindi ka ano bang tingin mo sa SK? Yun muna ang tanong ko sa'yo. Okay. Para sa akin kasi Ilapit mo naman sa mic para maganda yung podcast quality. yan. Kasi, kumbaga parang sa akin, hindi ko maisip yung sarili ko na pumasok dyan sa ganyang group. Dahil? Kasi di ba parang way back nung grade 10 ako nun. Kasi kumbaga parang naging president ako sa group namin sa section namin. Okay. So kumbaga parang So ikaw na iboto ka as class president? Siyempre naman. Yan mga pinagagawa mo ba yan? Nagmamayabang niya. Napagkatiwalaan ka ng klase mo kumbaga na maging parang presidente ka? Siyempre naman. Nakaka-proud naman Friendly to si JC. Jerbil, yun ang hindi natin na pag-usapan. Presidente pala ito ng klase. Sige, Hindi tuloy. CEO. Yeah. Kasi presidente. Shoutout sa mga klase mo. Yun, shoutout sa 10 Maxwell. Yan. Sa sa advisor. Ayun, kay sino ba to? Agapito. Si Ma'am Agapito. Okay, shoutout sa'yo, ma'am. Shoutout, ma'am. Sana itag ni JC to sa'yo, para dumami naman yung followers namin. Okay, tapos, naging president ka, tapos, Hindi kasi napagod ka sa hindi. pagiging leader. Kumbaga parang nagka-issue rin kasi ako na parang that time na, di ba, kumbaga parang nung na-realize ko sa may president, di ba, parang kailangan kong gampanan yung tungkulin ko na tapos yung mga kaklase ko, nagro-rolling. Okay. Nagsusugal. Kumbaga parang, kasi yung vice president Ipaliwanag mo yung rolling kasi hindi ko alam kung ano yung rolling na sa panahon ko. Yung rolling, yung parang, yung barya pinapaikot nila. Tapos, gaganyan, parang ng kamay. Tapos parang hula pag tao ibon. Ganon, tapos tatakpan ng kamay. Tapos parang hula mo tao ibon. Pag tao, edi... Walang ganyan sa panahon ko. So, siguro sa panahon mo talaga. Iba na. Bago yan. Nag-innovate mo sila. Kasi pag meron akong co-host, siguro, nung panahon naman na yan, text money naman ang tawag namin. O kaya yung, nalimutan ko yung tawag, basta 1-3 last, gano'n eh. 1-3 last, 1-2-3. Yung Lucky 9 sa serial number ng papel. Ng perang papel. So sa inyo, rolling. Rolling. Sige, go. Ayan. Tapos,
Kasi mga ano ko rin mga kaibigan ko rin, mga barkada ko rin. Yung mga gano'n. Kasi first time ko maging presidente, parang... So, meron kang tungkulin ngayon? Oo, nagkaroon ako ng tungkulin na parang... Pwede mo sila isumbong. Ayun nga. Bawal yun eh. Against the kumbaga, school regulations ayun yun nga. May point, may point. Ito na exciting part. Okay, so sinaway mo. Yung kaibigan ko talaga, yung pinakamalapit talaga sa akin, si Michael. Naku, shoutout nag-drop sa'yo, name. Amito. Okay, Kumbaga shout out. parang... Una, ganito yun eh. Ganito parang sinabi ko. Uy, tigilan niyo yan. Kasi nasa school tayo eh. Okay, very Kumbaga good. parang... Hindi maganda yan pag nakita tayo ng mga teacher. Correct. Kumbaga, lalo na, syempre, ako yung presidente, edi ako lalong malalagutan. Pangalan ko yun eh. Edi, hindi pa rin. Parang nagagalit pa sa akin, sabi sa akin. Dati ka namang naggaganito Hindi eh. nagagalit ha. Ngayon naging presidente ka na. Hindi mo ganito na. yan. Hindi ganito yan. Hindi ka natataya. Kumbaga parang yung naunang presidente sa akin, parang tinotolerate lang sila. Okay. Kasi, di ba, since ako ngayon naboto, kumbaga parang yung nakarang president namin, parang hindi natanggap. Kasi parang, parang So parang nasaktan natalo siya sa botohan. parang nasaktan yung feelings niya. Hindi, teka lang. Okay, so nangyari, siya yung dating presidente from grade 9, ganon. Lagi siya naging presidente. Tapos since wala siyang ginagawa talaga sa klase, nung grade 10 na, sabi ng mga kaklase mo, kailangan na natin ng pagbabago. Ayun. Yung mga kaklase ko ng mga matitino, ayun yung mga sinasabi. Oo. Kailangan natin ng pagbabago. Sabi, Si JC ang iboto. Hindi, totoo yun, di ba? Tama. Tapos, sabi niya, ngayon, dinatalo ngayon yung dating presidente. parang, Sumama ang loob ngayon. Kanino? Sa'yo. Siyempre sa akin, kasi parang, Kasi nilabanan mo siya. parang ang sabi naman nila na, Pero pinaliwanag mo ba na hindi naman ikaw ang nag-nominate sa sarili mo? siyempre hindi. Tapos, ibig sabihin, siya, isip bata pa siya, gano'n, na Pero ang kasi, siya, nangyari uhaw siya nun, sa kapangyarihan ng pagiging presidente ng classroom. kumbaga parang, sinasabi niya sa akin, sige good luck. Pero ramdam mo na may something. Kumbaga parang, ang tawag na dyan sa atin is pagiging showbiz na. Plastic na yan. Gano'n, parang- plastic ka na. Sige, sunod, ano? ayun na, that time yung nag-rolling na. Di pa rin nakikinig. May kaklase akong babae na nakipaghiyawan pa sa akin. Okay. Parang hinarap pa talaga ako, sabi. Sabi niya, parang, ikaw naman, Rivera, parang, hindi ka naman kaibigan, parang ganyan, sabi ko. Okay. Di syempre ako. Nainis ako kasi sa harap na kaklase, gaganin ako na nung isang babae, di ba? Oo. Kaya sabi ko sa kaibigan. Parang sinusubok yung kapangyarihan, yung parang, yung posisyon mo. Kasi parang first time lang nila ako makita na ganun. Na from makulit. Pagpasaway. From pasaway na Yung naging... madadali Yung sumasayo. na naging nananaway isang na. modelong estudyante. Tapos, di ba, yun na, sabi ko sa kaibigan sa'yo, tol, videoan mo nga yan, bibigyan natin kay ma'am. Nako. Sandali lang. Sandali lang, babalik ako. Tuloy mo yung kwento. Kukunin lang. Ayan, ayun nga. Sinabi ko sa kaibigan ko na video niya. Yung babae nga, videoan. Tapos? Sabi ko sa kaibigan ko lalaki na si Amito, na videoan. Kung hindi natin sila mapatigil. pala yun, ha? Videoan natin, ibigyan natin sa advisor natin. Tapos hayaan natin Mag-decide, advisor decide. yung mag-decision, di ba? Basta meron ka lang ebidensya. Oo, ebidensya. Di ayun na. Pinatawag ngayon yung mga kaibigan ko. Sila, di na mabanggit ang pangalan. Sige. Tapos? Pinatawag yung mga kaibigan Kasama. ko. Yung mga kasama rin ng mga nagsusugal. Na sila na guidance. Okay. Ba't nga ganun nagsusugal sa klase. Napatawag. Tapos nung pagbalik nila sa room, di galit sa akin. Sabi sa akin, ayan, wala due to ay di, ganito pala yun. Imbis na ako sisihin, yung kaibigan ko yung Video, yun yung sinisig. Oo. Sinisin mo o sinisin nila? Sinisin nila dahil kasi siya yung nag-video. Pero din nila, ako nagutos. So, anong nangyari sa kaibigan? Ayun nga. Kumbaga parang... Nadami pa. Ayun. Parang dumating pa sa point na niyayaya ng santukan. Nako. Parang dumating na sa point na gano'n. Pagkanan. Ay, di ganito sa akin. Tapos, ito naman yung ex-president. Parang sa mabat na sabi na, kung ako'y binota nyo, hindi magiging ganyan. Advantage. So, yung ex-president ninyo, yan ang tinatawag naman nating trapo. Sa totoong buhay, yan, ganyan na ganyan. Yan ang mga hindi nawawala yung ganyan. Oo, galawang Alam nung mali, parang... Tapos doon ako na parang
doon nasaktan na yung doon Ego parang mo. parang naging emotional ako. Parang kasi 'di ba? Yung naging issue na nga yan, edi. Ayan, ganito yan. Bago mo ituloy. Pag ikaw halimbawa ang ganyan ang naramdaman, yung parang nasaktan ka sa mga nangyari just because of doing the job or the responsibility na iniata sa'yo, ibig sabihin, you're just true to your promise to that position. No? Ganun yan. So, ibig sabihin pala, ngayon ko lang nalalaman, na ang isang JC pala, ay Madamdamin. naging isang, Presidente, mabuting presidente pala ng kanyang klase. Tularan niyo to, guys. Oo, guys. Tama. O, sige. Diba? Tapos. Edi, ayun na, Oh, edi. lapit ka naman sa mic. Nag-iibang quality lagi. Oh, sige, go. Edi, ayun na, edi syempre yung teacher ko, yung advice namin, natuwa sa amin eh. Parang pinagmamalay pa kami sa ibang mga teacher. Ayun na, may estudyante nga raw siya na ganun. Oo. Habang pinagmamalay kami ng teacher namin, di ba, ayun na, pinagmamalay kami. Mm. Tapos nangyayari naman sa room namin. Nag-away. Ang nangyari, ibagsak. Sino ikaw? Ako, oo. Kumbaga parang, Pinaprotesta ka nila just Oo. because of doing what you're supposed to do. oo, kaya doon nasaktan niya yung feelings ko na parang, yung mga tinuring mo na kaibigan na Mm. pinakisama mo mula nung grade 7, parang, Oo. Dahil lang parang, sa... parang hindi nakaklase yung turing mo eh. Kasi diba parang, black section kasi kami nun. Kumbaga parang, Naalala ko yan kasi gumawa pa tayo ng t-shirt nun eh. oo. Ah. Tapos diba yun na, History pa. parang, Oo. ayun na, yung mga tinuring kong kaibigan na hindi lang kaibigan eh. Oo. Parang sumisigaw na ibagsak. Alam mo, yung ibagsak. nakakatuwa yung kwento mo na yan, mahaba pa ba yan? Meron pa bang karugtong yan? Anong nangyari after? Ayun na, ayun na, parang nawalan ako ng gana nun Okay, eh. sige, tuloy mo. O, tapos? Parang nawalan ako ng gana na sabi. Pero kalati naman sa mga klase ko, parang sabi, ayos lang yan yung mga ginagawa babae mo. to. Oo, mga babae yan. Okay. Ayos Usually lang yan. ganyan eh. Yung mga yung mga lalaki, ang tingin sa'yo, ano ka, KJ ka. Ganyan, no? Di, parang yung mga tahimik na babae sa amin, parang sumusuporta sila sa Matitulungan ginagawa ko. na. Pero yung mga naging kaibigan ko talaga na babae, Mm-mm. yung parang tinuring ko talaga mga kaibigan, parang sila pa yung mga nagsumisigaw na ibagsak. Babae rin to. Oo, babae lalaki. Babae lalaki. So, Oo, hindi kaya- naman in between. Hindi Oo, naman. kaya kumbaga parang yung Oo mundo ko, parang yung mundo ko lumiit sa sa room na parang dating maraming kaibigan, ngayon parang naging 5 lang. Okay. Ganun. May kita Sige. mo yung true. Ang ko-comment lang ako ng konti. Dahil sa ganyang pakiramdam, inayawan ko ang politika. Ayun din. Ito na nga. Yan. Diba, Sige. edi- Dudugtong na ba yan doon kay LC? Oo, Ayan, dudugtong na yan. dudugtong Dudugtong na Sige, yan. sige. Kaya ba tayo ko sumali sa SK? Yan. Kasi nga, naranasan mong maging isang leader. Oo. So, without the thinking of mga sinasabi ni LC kanina na being a leader of that organization So hard. is Mahirap. pinagtatawanan ng ibang tao. Oo. Pero kung ikaw pala ay totoong Sa posisyon. nagsisilbi, masakit pala at masama Oo, parang pala ikaw sa pa loob. magiging masama. Totoo. Okay. Yung ginagawa mo lang naman yan, yung part mo. Kaya, parang ikaw pa pero masama. nailusot mo na hindi ka na-impeach. Hindi. Nagtapos yung Kumbaga grade parang- 10 o nag-resign ka Nag-resign na ako. Parang, sa pagiging presidente. parang kasi parang, ayun na nga, parang, di ba, adon na yung issue na yun. Parang, may mga pinapagawa sa akin yung advisor namin na parang, tinatamad na akong gawin. Mm-mm. Tas Kasi lalo, nga, kasi tas ganun pa yung atmosphere sa klase. oo. Kumbaga parang, di ba, Mahirap ayun na. kumilos. Yung parang nag-meeting na ulit, sabi. And parang ako pa yung naging masama dahil kasi hindi ko nagagawa yung responsibilidad ko. Yung parang mga pinangako ko noong una, parang hindi na natupad. Sabi ng advisor mo, ikaw. Oo. ikaw. Advisor, kaya parang, kasi parang nagsabi na rin ako kay ma'am na Ayaw mo na. ayoko na. Parang kung ganito lang din naman, Mm-mm. wag na. Mag-aaral ka na lang. Oo, Hindi na lang. kumbaga kasi parang, Extracurricular kasi yung pagiging leader. kumbaga parang sa akin kasi dati, sa mga naging kaibigan ko, yan, mga klase ko, parang, kilala nila kasi ako na kumari, ako ayoko magpakopya. Parang, wag sasama yung loob mo. Dahil kasi ayoko magpakopya sa'yo. Di ba parang, dapat tanggapin mo kung ano yung decision ko. Dahil kasi, hindi naman, groupings di ba? Parang sa mga sagutan na ganun. Baga parang, responsibilidad mo na sa sarili mo. Mm-mm. Kumbaga gano'n. So from there, that is the reason kung bakit ayaw mo na ulit maging parang Oo. leader ulit. kumbaga parang wala na sisip ko sumali sa mga ganyang Okay. So group. 3 things naman yung gusto kong ikwento sa bagay na yan. Una,
gigets kita doon sa nabigyan ka ng responsibility ng klase from being previously pasaway nga, no, yung from the class, no. Kasi although ako naman ang experience ko niyan, tahimik na tahimik na pasaway ako eh. Ganon. Na I have this parang meron akong mga barkada inside the classroom na may sarili kaming mundo kung paano kami man-trip, kung ano yung trip namin and everything. So, ganun din, no? May mga kalokohan. Alam ng mga kaklase ko yung kalokohan ko. Ganun. And then, election, naboto ko as Sergeant at Arms. Kasi, isa sa sports ko nun kasi is martial arts. Yan, nag-a-arnis ako, nagkakarate ako nung araw. So, parang mga kaklase ko. At saka palagi akong volunteer eh. Boy Scout kasi ako. So, parang ako palagi yung si volunteer si ganito, matapang na tatawid sa baha, yung mga ganun ba. So, pinagtatawanan, pero trip ko yun eh. Yan ang trip ko eh. Gusto ko, ayoko nang pag may nakita akong binubuli. Gusto ko sasabihin ko, ako na lang bully mo. Gusto ko yan, pakiramdam na yan. Tapos lalaban ako. Siyempre, suntukan na yun pagka ganun panahon na yan. So, sabi ng, lalo na isang kaibigan ko, siya yung parang nagpaliwanag sa akin na, tanggapin mo na yung huwag kang mag-decline doon sa nomination as Sergeant at Arms ng classroom. So, bastonero ako ng classroom. Ibig sabihin, ako yung nagno-noisy. Ganyan, ako yung gano'n. Parang kadalasan ayun yung mga sinasabi na yung mga sip-sip eh. Ayan, yung mga sip-sip eh. Dahil sa batch ko kasi, never magiging presidente not until top 1 ka or valedictorian ka. Which is shoutout doon sa aking valedictorian ng batch namin, si Tiny. Si Tini. Pero malaki ka na. Joke lang po. Baka sapakin ka nun. Baka sapakin ka nun. Sa liit mong yan. Hindi, cut mo na lang. Hindi, si Tini yun lang. Loko ka, best friend ko yun. Kahit kahit gantong edad namin, elementary days pa lang. Yun sinasabi ko, elementary days. Best friend na kami until now. So yun, nasa Sambales siya ngayon. Shoutout sa'yo, Tini. Shoutout. Oo. So, syempre, meron akong classmate dito na palagi nakikinig si Jaja. So, pag narinig mo to, alam mo yung kwento. Anyway, so Sergeant at Arms ako. So, sige. So, ngayon, ako yung palang, ganun na nga ang mga side comment. Sip-sip ka kay ma'am. Basta ganun. And then, ako naman, I was raised by Lola Emma mo, yung mother ko, na kung ano ang posisyon mo na binigay sa'yo. Diba, katulad nun sa akin, ang turo sa akin lagi ng nanay ko tsaka tatay ko, kahit ganun yun, sinasabi na panganay ka eh. Diba, may role ka palagi. So, yun yung role mo na nagagampanan mo always. So, as a Sergeant at Arms, ginagampanan ko. So, noisy. Hanggang sa, syempre, may pumapalag. Diba? Ngayon, dahil barkada mo sila, alam mo yung bahuri nila. From the moment lang na sinabi mo na, let's say, sample lang to kung mayroon akong mabanggit na totoo na pangalan na totoong naging classmate ko, disclaimer, sample lang to. So, alba, yun, Jaja, ayun ba, ganun, noisy, one point. may bilang. Sasagutin ako ni Jaja. Tung si, Paulo, ganito. May sasabihin siya. Hindi, may sasabihin din siya na parang kung nga dyan eh. Na parang ganun ba? So, mauuwi na sa Kantsawan. Mauuwi na kami sa asaran. Na kami na mismo, noisy na kami mismo. Hindi, pero, to the extent na meron naman akong napansin doon sa kinwento mo na kailangan ko talaga maging enforcer. Na, kumbaga, sa kabilang banda, sa part ng pagiging presidente ng bansa natin, kailangan tough ka rin. Tough love din. Ibig sabihin, pagka sinabi mong tahimik, kailangan tahimik ang klase. So, paano ko ginawa yun? Di ba? Ginagamitan ko ng dahas. Ginagamitan ko ng dahas. Ang nangyari, sa paggamit ko ng dahas, sinuklian ako ng dahas. Nagtawag ng ibang Iba na pala. session
para bugbugin naman ako. Yan. So, totoong nangyari yan sa akin. Pero as a sergeant at arms that time. So, parang ang ingay mo. Parang gano'n ako. Tuwag na maingay. Wala si ma'am. Ganun. Kasi pag aalis yung teacher, di ba? O, tahimik ka. Bawal maingay. Bawal maingay. So, yun ang nangyari. Second na point ng kwento mo. Yun nga, nag-resign ka. Okay. Ako ganito. There's an organization na sinalihan ko. No? Isa sa palagi nakikinig dito si Brother Neil. No, shoutout sa iyo kapatid na Neil, nasa Malaysia sa ngayon. Binigyan din ako ng responsibility to lead group of men na sabihin natin nung panahon na yun puro mga buo ang loob. Mga haragan din. Alam mo yung ibig sabihin ng haragan? Yan. Yung mga tipong wag mong tititig at susuntukin ka talaga. Yung mga ganon. Biruin mo maging leader ka ng mga ganon tao. Di ba? So, Nakakatakot naman. Hindi, totoo. Kailangan ipakita mong leader ka sa kanila. Pero dumating din nga sa punto, yung politics na nga tinatawag. Maraming kukontra sa mga gusto mong mangyari. Maraming kukontra sa mga sinasabi mo. Darating yung point na personalan na. Sasabihan ka na ng mga personal na mga bagay. Tapos aabot pa sa punto na magkakaroon pa sila ng paksyon. Ibig sabihin, maghahanap siya ng kakampi niya. Di ba yung natin, yan, di ba? Pag sinabing, tara. Para mag-gang isang grupo pa. Oo, tapos pag-uusapan ka na. Ganun na nangyari sa'yo, di ba? Yung, yun nga, yung other group is against you and then the other group That time kasi parang first time ko lang Kumbaga parang, misa ka na lang nominate presidente pa. Hindi, ako din, ganun Na parang sabi ko, ayoko nang magulo ha. Sabi ko, ganun. Kaya lang, wala Kumbaga, pasala-salamin na kasi ako nung araw pa. Parang genius effect pa So parang ang dating tuloy na nominate na Pero wala akong kalaban. Ako lang talaga yung parang wala na, no choice. Ako na talaga yung nagiging noon, pinaka-head noon. And then, ganun din. Sama ng loob ko. Siguro parang every day, every night, nagiinom ako noon Kasi, sabi ko, ganun din sa'yo. Parang sabi ko, bakit ba ako nandito? Community service ako Parang naglilingkod kami sa simbahan. Gumagawa kami para sa barangay. Parang ganun yung yung thinking ko. Pero sa likod nun, yung mga kasama mo, pag-iisipan ka na masama. Nakesyo kurakot ka. Nakesyo malapit ka lang kasi kay ganito. May mga ganun, may mga ganun. So that's number one, politics. Politics yan. So ngayon sabi ko, hindi. Matapos ang termino ko and then I will stop. I will just be a member, sabi kong gano'n. O yun. Yun ang kaibahan natin. Tinapos ko yung termino ko. To the point na ninonominate ulit ako for the next term. Ano bang tawag mo doon? Decline na ako doon sa position na sabi ko, let's give chance to others. Ayan. Ito na. Sino pumalit sa akin? Yung same nung kwento mo. Hindi. Same nung kwento mo. Na tumakbo yun. Yung mga nagiging oposisyon. Nung tumakbo na sila, ganun din. Same din. Meron din silang naging oposisyon. Ganun So naman at the early age na kinikwento mo yan, panahon ng grade 10, that was around ganun ding edad ko. No, nung naranasan ko yan. Kung titingnan mo in a larger scale, di ba ganun din ng Philippine politics natin? Diba? Kumbaga parang sa akin naman that time, kasi parang simula nung grade 7 hanggang grade 9, parang pag presidente ka, parang normal lang Oo, di ba? Parang tatawanin ka lang ng teacher mo. Oo. Pero pagdating ng sa akin, iba. Ano nangyari? Diba yun nga, yung nagkaroon ng issue na parang di lang pala basta-basta na sasama sa teacher, utos sa teacher, gano'n. Kumbaga parang hindi mo ine-expect yung mga ganong pangyayari. Kaya, So, next thing, yung sinasabi kong pangatlong bagay to compare dun sa pinaka-experience mo na, no? Niyaya rin ako na to join that SK election. So sabi sa akin, not being an SK chairman, alam mo kung bakit? Kasi ang SK chairman sa panahon ko nung sa lugar namin noon, kailangan meron kang budget. May pera ka. hindi katulad ngayon na kasi uso noon sa murang edad noon na doon sa SK pa lang,
hindi ka pa man nakakaupo, ang dami ng humihingi ng tulong, kumakalabit. Naranasan, nakita namin yan kasi nga, lalapita. Ewan ko kung ganun pa rin Ganun pa rin naman yun. Sponsoran mo naman yung basketball. Totoo. O kaya naman, pamerienda ka naman. O kaya naman, bili ka naman ng, mag-solicit kami sa'yo ng uniform ng basketball team. Parang pa-sponsor naman ng ganito. Ganito, ganyan, ganon. So, hindi po pwede ako mag-SK chairman kasi wala akong pera. Pero na-invite ako to become one of the kagawads nung SK. And then, muntik na akong umuo. Kasi nga, yung grupo with my classmates and with my friends na within my community before, 100% susuporta daw. Pero ang ano ko doon, ang nakapagpaurong sa akin doon, alam mo kung yung point lang na hindi mo na tinulungan mo. Ganito yung istorya eh. Tulong ka ng tulong. And then one time, pasensya na talaga, hindi pwede. Alam mo ba, halos isumpa ako. Nako. Just because of one favor na hindi ko pinagbigyan. Ang sabi pa sa akin, yan ang problema sa'yo. Yung parang, nakita na kami ulit. Parang, yan ang problema sa'yo eh. Hindi ka hindi ka malapitan ng tulong eh. Samantala, ang dami ko nang binigay na tulong, hindi pa nga ako nakaupo. Sabi nga tumulong ka ng tumulong, tapos magdamot ka na isang beses, madamot ka na forever. Correct. Ayan, tama. Tumulong ka, di ka magbigay. Tapos sabi ko ganun, sama ng loob ko Parang ganun. O next. Aba, natanahimik akong tao. Ibig sabihin, hindi ako nagsisimula ng gulo. Kumbaga, once na merong ordinansa o batas sa barangay namin, hindi ko ginagawa. Bawal lang nakahubad, hindi ko ginagawa. Bawal lang mag-inom sa labas ng kali, hindi ko ginagawa. Basta lahat ng kung anumang bawal and everything. And then, nung nalamang ako yung makakalaban nila, lumabas na. Katingero daw ako. Ang dami nang yung nanira mga sa akin. paninira. Ano ba yan? Yung anak daw ako ng dustang magsasaka, mga ganun ba? Yung, niwala daw ako sa top 10, bakit daw ako dapat iboto? Yung mga ganun ba? So, parang sakit na talaga ng mga Pinoy yan eh. Oo. Mga ganyan. So, sabi kong ganun, ayoko na. Hindi pa man, wala pa man sa time na pagpa-file ng, yun nga, ayoko na. So, sabi nung kaibigan ko, best friend ko, sabi niya, hindi, sige, next time na lang. So, fast forward, meron kaming naging, kaibigan na... Pumalit sa'yo. Hindi, na parang nakitaan namin ng potential. Binild up namin. Siya talaga yung pinatakbo namin na shoutout sa'yo, kapatid na Ruben. Binild up talaga namin, pinatakbo talaga namin as SK chairman talaga. So, from there, since nga meron na kaming experience, kagaya mo, na-experience na nga yung mga bagay na yan, kami yung mga naging advisor niya na, okay, ganito yan, yun. So, na-build up namin siya as isang leader na merong thinking na ang posisyon na yan, hindi para magkamal ka ng kayamanan, kundi para maging boses ka. Kaya nga sangguniang kabataan. Di ba? Maging boses ka ng mga kabataan sa kung ano yung kailangan nila within the community. Kasi nga may mga committees yan na from that committee, may mga project na pinopondohan ng local government na maging aktibidades naman ng mga kabataan at maging beneficiary is mga kabataan din. So yun. Ngayon, okay na yung kwento mo, no? Kaya hindi ka nga, kasi yun yung reason kaya ka nagkwento kasi ayaw mong maging SK. Parang naranasan ko na yun eh. Ngayon, doon sa napag-usapan, ikaw ba, prior doon sa, sa pag-invite sa'yo to become an SK, meron ka bang ganong experience prior na naging parang leader ka ng classroom? Naging president ako nung... Talaga? Naging president ka rin pala? Di ba nung sa atin? Sa MCA? So gusto mo ikaw lang? Sa MCA. Ako nga pala MCA. Shoutout sa MCA. Ako nga pala nag-nominate sa'yo. Na-nominate lang ako. Pero hindi ko rin naman siya napanindigan. Pero
Natapos ko naman Ano yung ibig term. sabihin na panindigan? Hindi ko rin kasi sila friend yung buong classroom. Teka muna, okay. Regarding dyan, kailangan mo bang maging friend sila bago ka maging presidente? Ganon? In real life, kasi yun yung magiging supporter mo eh. Kumbaga parang kung wala ka talaga nun, parang isa lang ang magsasalita tungkol sa'yo. Pwede na sila magsama-sama against sa'yo. Parang ganun. Okay. So, ang tawag dyan is utak talang ka. Hindi. Oo, Ganun naman crab talaga mentality eh. ang tawag Sa totoong... Hindi, para sa akin Buhay. kasi parang naranasan ko na yun eh. Di ba, mula grade 7, kasama ko sila. Oo. Nung biglang naging May presidente isa ako lang. nung grade 10, parang lahat sila tumagilid eh. Oo, Parang may ganun mga yun ilan eh. lang na nanatili. Actually, Parang yung ganun. pinaka-lesson dyan, parang hindi lahat talaga magiging... Sasang-ayon sa'yo. Oo, sasang-ayon sa'yo. Kaya, kung mas malaki yung pangunawa mo, ikaw na lang talaga yung uunawa. Ibig sabihin, na-nominate ka. Oo, ako ang nag-nominate nun eh. Pero Classmate ko siya nanalo nun ka. eh. Nanalo Opo, ka. nanalo naman ako. Okay. Pero ibig sabihin, hindi mo na panindigan. On what point? Hindi, napanindigan ko naman siya. Okay. Actually, wala naman naging issue nun. Nung naalis ako, doon naman siya nagkaroon Naalis ng... because... Tapos na po yung term na... natapos mo nagbalik naman. na. Oh, yun yung difference namin sa'yo. Pero Sa'yo, nag-resign ka. ang dahilan kasi kaya ko siya ni-nominate. Ah. Kumbaga parang, ang ang nasa isip ko talaga yun, kumbaga parang, magiging way si Elsie na pagiging president para maging magkaroon tayo ng top. Oo. Ano mo sabihin, Tap? I mean, kumbaga parang magkaroon ka na ng, ano ba tawag dun? Achievements. Oo. Ah. Achievements. So, Parang, yun nga, parang mayroon kang parang source ng achievement through extra curricular. Activities. kumbaga, curriculum. Curricular. Kasi nung ako bata, as much as possible, ang parents ko, maski airmats ko, ayaw niya meron ako extracurricular. Ang gusto niya focus na ako talaga sa studies. Hindi, ang doon naman sa amin, ang sistema ng mga student, parang, yung mga teacher kasi that time, may mga favoritism. Kumbaga Okay. parang, Hindi naman nawawala. hindi manonotice yung pangalan mo. Kung Pag hindi wala ka ka sa pakilala. Oh, so kailangan mo magpakilala. Oo, through kailangan magpakilala. that So parang, means, ayun yung naisip ko na kaya ni-nominate ko na sa LC. para, Kumbaga para yung pangalan niya marinig naman ng Oo, teacher. kumbaga parang, Mm. may isip man ng teacher namin na, kasi yung parang sa, nung grade 11 na yun, parang, karamihan lalaki, tapos Mas 5 lang maraming ata yung lalaki. babae. So, kumbaga parang, ang naisip ko naman sa'yo, puro lalaki to, parang puro makukulit. Kumbaga parang, madali lang parang magkaroon ng achievements. Pero, ayun nga, parang, dahil nagka-issue di ba, parang, dumating wala pa sa pang point. issue nun. Hindi, pero, di ba, kaya nga di tayo, pero gumanda grade natin. Gumanda yung grade Kumbaga namin. parang yung napalitan na yata. Nung napalitan na, doon na nagkaloko-loko. Di ba, doon pa nga time na nanghinga sa'yo ng baon? Yun. Dahil, Di ba nga, pambaon? hindi, ano kinalaman nung pangingin ng baon Hindi. sa Kasi, pagtanggal sa kanya as class president? hindi, tapos na yun. Kumbaga parang, ayun na, parang dumating pa sa point na nakatamad pumasok. Oo, nakakatamad. Dahil sa so, issue. Oo. Dahil sa issue. Kumbaga, nagkaroon ka ng trauma dun sa issue na yon na parang na-low moral ka na pumasok. Kumbaga Nakakatamad. parang, sa akin, wala naman akong issue. Parang, Okay. magkaklase kami. Kumbaga parang, Oo. siyempre, susuportahan mo si Oo. LC. Parang ang ganda ng dalawang new episodes. Maisulat nga yan. Meron kayong nabanggit eh. Una is yung teacher favoritism. Yan. Tsaka ako na to kokomentan tungkol to dito. Parang another topic yan. Tapos yung next topic na sinasabi mo, yung trauma dun sa to the what kind of issue yan? Parang school issue, ganun. Tapos, di ba, na parang dumating pa sa point. Kasi alam mo naman, di ba, Otits, kapag yung mga lalaki, hindi na mawala yung mga pagiging bastos. Yes. Yun. Especially, unti lang naman yung babae. So, ron. pinipersonal siya regarding sa parang sexual jokes. That time pa Ganon. nun, Green jokes. di ba kasi kumbaga yan, parang, magandang topic din yan. Kasi baka familiar ba kayo sa gender awareness development, ano? Yun. So, sige. Okay. edi magulo na yun. Magulo na yun sa classroom natin, di ba? Okay. Parang that time na,
Ayun nga, parang si Elsie binastos. Di ba, lahat ng mga, karamihan, Binastos lalaki. ng lalaki. Oo. Karamihan, lalaki. Kasi baka magbabarkada ba. Kumbaga, parang ako kasi, parang, nakapokus ako sa pag-aaral. Okay. Kumbaga, But parang, because of that, naalala ko na yun. Naalala ko na yung Yung issue marin nyo yung na damit yan. Ano ba? Nakadoon. Naalala ko na yan. Yung kaya ikaw parang kailangan mo siya sunduin kasi ayaw niya na pumasok. Yun ba yun? Yun ba yun? Yung issue na yun? Oo, yun ata. Oo. may ano Tapos pa ikaw naman may- nagsusubo ka sa akin, may uupakan tayo, ganun. Ayun yun. ayun. That time pa nun, Otits, di ba? Ganyan na nga. Parang, Okay. Okay, ba't hindi nga ba natuloy yun? Ba't Hindi, Hindi, ganito na nga yun. dahil sa Hindi school natin na pagandan. inupakan yun. Maganda Hindi, yung ganito na nga school. yun, di ba? Grupo sila mga lalaki. Oo. Si Elsie binastos. Ako, recess na nun eh. Ako, nakatalikod lang ako sa Elsie nag-ayos na. Parang nag-unat lang si Elsie. Tapos parang sabi sa'yo parang, Basta sa breast yun. oo, parang, okay. parang ganun. Ako, hindi, ano lang ako kaalam-alam eh. Tapos nasanos ko si Elsie kasi katabi ko lang. Parang biglang tumahimik. Parang nakaganyan na. Sabi, parang naisip ko, teka, parang may mali ah. Parang kanta-kanta pa rin yun yung mga lalaki. Sinugod kayo na eh. Sumugod. Sumugod ako. Sinugod mo Sinugod niya yung lalaki. Oo. Oo. Tapos kumbaga parang ako. Sinampal ko yun eh. Hindi ko alam. Parang anong nangyari? Tapos nakita ko na lang ganun. Sinampal Parang ko kasi. yung ano ko parang adrenaline. Biglang tumaas. Sinapok ko agad yung ulo. Sinapok ko agad yung mukha. Nilipad niya. Sinapak mo yung sinampal niya. Oo. Okay. Para ano nga eh. Biglang tumapang ako. Although matapang naman. Hindi ka na nag-isip. Basta ka na lang umaksyon. Bigla tumalon ako. Tapos biglang ako sinapak. Ang daming mga memories ang bumabalik sa utak ko ngayon tungkol sa ganyan. Wag ka nang mag-action na gano'n kasi alam mo, pigil na Lumalaban ako eh. Diba? Tapos ayun na nga nagkakagulo na. Okay. Grupo sila ng lalaki. Lapit ka sa mic. Ayun na, grupo sila ng lalaki. Parang, nabigla rin sila eh. Kasi may ganun nga. Tas, Tahimik sila nun after nun. tahimik sila eh. Nagulat. Pagtapos ng eksena na balik kami sa room. Tapos may isa na naman na lalaki na nakaklas natin na nagwawala. Gusto Tingnan mo kung gano'n kami lapit sa mic. Pahina ng pahina eh. Gusto yung galit na galit. Okay. Sabi, tara, halika dito, sutlungan tayo. Sabi sa'yo? Oo. Sipin mo, ako lang mag-isa. Hindi, kaya nga, pero natuloy. Dinapitan ganun mo na nga. talaga. Oo, tuloy pa rin yun. Di ba? Inambahan ako. May nakaharang na kasi sa... Umamba lang. puro amba lang. Tinuloy. May nakaharang na sa ano yun? Ayoko na mag-comment. Baka mag-ano ko sa mga LGBTQ. So, sabihin na lang natin Duwag yun. Duwag yun. Matatap man dahil marami. Yun lang yun. Yan. Tama. Puro ingay eh. Tapos ayun na, puro amba. Aambahan ako. Aamba rin ako. Tapos biglang tinulak na nila mga class natin babae. Tapos, Kasi yung president na pumalit sa akin, parang... babae ba yan? Babae? Oo, inaano niya pa yung parang tumatawa pa siya, ginagawa niya pang laro eh. So yung... pinoprovoke pa niya. Oo, so yung mga lalaki... Parang yung ex-president ko nung... Ganon. Same din. Ako naman hindi ko naranasan yan. Meron lang ako oposisyon. Pero yung oposisyon ko na yun, wala, siya lang bumoto sa sarili niya eh. So parang natanggap niya rin later on. Kasi nga, ang training kasi sa amin noon is how to become a leader. So, wala talagang bumoto sa kanya. Tinanggap niya na rin. Kaya, so far naman, lahat ng pumalit sa akin, suporta. Lahat support. Hindi ko naranasan yan. Pero ngayon, okay. So, katulad yan nung previous president mo, na ganun din. Na ang ugali din is makaganti sa'yo in a bad way. So, yung sa'yo naman, pinoprovoke palalo yung klase para pagtulungan kayo. Oo, parang... So, kaya nga umabot sa punto na down ka na sa sarili mo. And so, I understand that. Siguro, yun din siguro yung pinagugutan mo ng reason bakit ganun nga yung nangyari sa inyo last time. Magandang another issue yan, ha. Pero, putulin ko yung kwento nyo tungkol dyan, ha. Anong tawag doon sa ganun? Parang... motivate. No. May right term dyan sa nangyari sa'yo. Bullying. 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 Oh, tama. bullying. Okay. Sexual harassment. Yun na. Meron na sa Green Joke. So, sulat ko lang. Harassment. Ngayon, ganito. Palagi kasi sinasabi, naririnig ko yung mga comments,
siguro ito yung magandang topic for the next episode or mga susunod na mga episode na tayo ay magkakaharap-harap ulit. No? Pero, tingnan mo kasi sa edad ng mga ano ba tawag dito? Millennials. Lagi sinasabi, hindi, sorry. Yung mas matanda sa millennials, Gen X, mga ganun. Gen X. Gen X. Sinasabi nila na yung mga millennials na yan, ang layo sa amin. Na kami ganito noon. Sila parang konting ganito, ganito. Yan. So sa mga millennials naman, which is I'm part of that year, no, is sinasabi rin ng karamihan sa mga nasa batang 90s, na yung daw mga batang 20s, kayo nga, di ba, is mas mahina versus sa amin. Na ganun din, no? Konting ganito, konting ganyan. Okay. Merong mga point, pero ito yung gusto kong i-correct dun sa ganong, thinking. Kasi, bullying is a serious matter. Totoo yan. Mapa ikaw ay Gen X, mapa ikaw ay millennial, o kahit anong gen ka, yung bullying, may iba-ibang level ng acceptance yan sa isang tao or yung epekto sa isang tao. Hindi pare-pareho. Lalo sa lalaki, may mga alpha, beta, sigma na delta, na kumbaga parang na kind of being lalaki, no? Hindi lahat can tolerate a certain percentage ng pambubuli, no? Lalo na kung yung pinangbubuli is about sexual content, na may sexual content. Yan. Siguro, ibang magandang topic yan sa susunod nating episode. Kasi, malawak yan di ba? Which is, i-correct natin sa mga listeners natin. And baka merong gustong mag-comment or mag-share ng story by sending letter, di ba? Or your story. Ipadala nyo po sa buhayrockandroll@gmail.com. Oy, meron na po kaming Gmail. Yan na. Padala nyo po sa buhayrockandroll@gmail.com. Pwede nating pag-usapan. Pwede nating i-share yung inyong mga experience about mga ganon, no? Lalo na yung sa inyo, no? Kasi parang kayo yung madalas na nagtatanong bakit, no? Bakit, paano, kailan, ganon yung level nyo ngayon di ba? So at least mapag-usapan natin from a perspective ng yun nga, ng mas may edad, tapos ako, tapos kayo. Ganun. Ngayon, balik tayo dun sa pagiging active mo dun sa sa mga bagay-bagay about sa sangguniang kabataan. So, ang comment ko dyan is it's a good thing. No, bakit? Kasi naliliwanagan ka ngayon sa mga nangyayari sa paligid mo outside of your house. No, yung sa mga sarili nyong mga homes, no. Bakit? Kasi it's a good thing also na maging parte ka ng komunidad na tinitirhan mo. Kasi at least nalalaman mo kung ano yung responsibilidad mo as a resident of that particular community. Ngayon, maraming katatawanan sa mga bagay na yan. Lalo na sa pagiging isang sangguniang kabataan. Maraming ang gustong i-abolish yan Kasi marami ang nakakakita ng negatibong mga aktibidades at epekto niyan. 'Di ba? Ngayon, ako naman, ang pwede kong i-comment na yan personally is wag kang mahahawa sa sistema nila. Wag kang papakain sa sistema nila na maging source of corruption, maging source of power tripping, na parang porke ikaw ay nasa posisyon, mayroon ka ng kapangyarihan na magparada ng kotse sa kalsada, pwede ka namang, di ba? Kumbaga parang meron ka namang grahe pero sa kalsada mo pa rin ipapara. O kaya naman, kalsada na gagawin mong tindahan mo. Di ba? O kaya naman, yung pera o yung budget na ipinagkatiwala sa'yo, ibili mo ng NMAX. NMAX. Iba pala. Oo, di ba? Iba pala yung project. Wag ganon. Di ba? Ngayon, isa namang bagay din, dapat lahat into moderation. Kasi pag, for example, nabigyan ka ng isang committee
na alam ko may ganyan yan eh. Tama ba ako? Apo, may May mga committee. committee kayo niyan eh. May kanya-kanyang committee. Parang sa malaking ano yan eh. It's a miniature of the larger picture ng how our government is modeled, no? Parang pag sinabi mo, ang presidente mismo natin ngayon, ang hawak niyang committee is yung agriculture. Yun ang kanyang yun ang kanyang committee. And then si Vice President, ang committee niya is yung education, di ba? So parang ganyan yan. So ngayon kayo, halimbawa ikaw napahawak ka ng isang committee, let's say for example, drugs. Okay, health. Oh, yan, yung drug prevention, ba mga ganyan. Take it into moderation also. Kasi remember, always remember, nasa level ka ng kabataan. Okay? Ang real life situation is very different from what you are watching from your cellphone. Mas masalimuot ang totoong mundo. Baka sa sobrang pagiging tapat natin sa... Hindi ko, wag niyong bigyan ng kahulugan na sinasabi kong hindi kayo maging tapat. Ibig sabihin, always remain true and honest to your position. Pero wag niyong kakalimutan na draw a line between sa edad mo na kabataan and to those who are really expert and who specializes on those things. Like, yun nga, no, sa drugs, yan, delikado yan, number one. Halimbawa sa health, no, baka meron talagang espesyalista dyan. Yun. Ngayon, kung meron magbubulong sa kaliwa mong tenga, always ask for the second opinion. Yun ibig sabihin nun. O halimbawa naman, sports. Dapat sports. Hindi yung pahinging merienda, pahinging uniform. Sponsor. Sponsor. Hindi ganon, no? Or even sa mga natin, sa mga anong tawag mo dito, yung mga assistants natin sa burial. Hindi porke nag-a-assist ka ng burial, tent na may pangalan mo. Hindi ganon. Totoo na yung certificate na may larawan ng mayor. Yan. O kaya, uubusin mo yung pondo mo sa bulaklak na lalagyan mo ng sash na galing sa'yo. Na ang totoo, ikaw pa lang may-ari ng flower shop. Hindi sa'yo din pumunta yung pera. Hindi ganon, no? Kapag ka ikaw nandiyadyaan na, no, huwag mo kakalimutan palagi, nasa sangguniang kabataan na level ka. Maaring magsalita ka na pangmatanda, pero wag mong kakalimutan yung posisyon mo na nandun ka pa rin sa sangguniang kabataan. Yan. Yes. Ngayon, yung mga kinuwento nyo in everything, there will always be a basher and hater. Okay lang yan. Ang naging motivation ko from doing this podcast is basta masaya ako. Basta alam kong nagre-respeto ako ng kapwa ko, wala akong... Katapakan. Kung meron man akong banggain, nililiwanag ko na dahil lamang sa merong pagkakamali. Katulad ng China Coast Guard, nililinaw ko na hindi ako racist sa mga Incheck o sa mga Chinese. No? Doon lang mismo sa kanilang milisya, sa kanilang mismong military. Bakit? Kasi kung sinong Pinoy ang magsasabi na tama ang ginagawa ng China laban sa Pilipino, hindi Pilipino yun. Ayan, di ba? So kahit ngayon may magsabi na, hindi naman ganyan yung taong yan eh. O kaya naman, halimbawa, marinig ng kusino man na, hindi naman ganyan yan. Di ba? Halimbawa, kamag-anak ko, o halimbawa, totoong mga kasamahan ko na sa trabaho, na, maniwala ka dyan, ganyan. I don't care. Bakit? Parang katulad dun sa kay LC, yung sitwasyon na may isang person. Okay. May person. May person. Ano nito? Si Tess. Si Tess. Kaibigan ni Marie. Si Aling Tess. Yeah, Yan. Kumbaga parang, parang nagsabi na, tiga dito ba yan? Oo. Which is, Malawak yan. nakatulong rin naman. Okay. Kasi nga, napag-usapan. at saka napatunayan na dito talaga.
Then, sino napahiya? Diba? Hindi, ganun talaga nga. Mature Ganun nga words. kasi Di, talaga. tapos ano pa nga? Yan ang hilig ng Pinoy eh. Kung Kaya yung nga. wala namang naitutulong, pero bunga nga nakibunga nga. Tuloy. Tapos kinampronta pa yung airmots ko. Parang kaya sabi yun. na di ba di naman taga dito yan? Parang, Okay. di ba ganun? Pero butante ba siya ng Oo. ano? Hindi, Yeah. ibig sabihin, okay. So, isa siya sa I'm maaaring. Ayun scholar. Kinuha namin, di ba, voters. Oo. Ayun na. Hindi, ibig sabihin nga, scholar ka nga ng Yeah. ano eh. Kaya Scholar. nga. Oo. At saka, hindi ka naman, anak mayaman siguro. Yeah, Di ba? hindi Para lang gayahin mo yung ibang mga politiko na tumira lang ng 3 months eh. Taga doon na raw, di ba? May mga ganun eh. Meron ngang politiko. Mayor ng Parañaque, bukas makalawa, nasa Quezon City na naman siya. And Hindi. then lipat naman siya ng Bulacan. O, di ba? May ganung mga politiko. Totoo naman. Meron ngang dating presidente, napunta na ngayon ng, ewan ko from San Juan. Iba na yan. From San Juan, naging Maynila. Kita mo yan, presidente yan. Pwede Kilala mo naman ba yun kung asan kang lugar nang galing. Wala naman yun. Oo. Basta Pero kung merong yung puso mo legal, makakatulong ka talaga doon sa lugar na pinuntahan mo, gusto mo Oo. tumakbo, edi go pa rin. Pero kung Hindi, kasi kung Mahirap kasi kini-question yun eh. ka niya, Oo, kine-question Oo, ko sa niya. pinaka- ako naman kasi kung sa mga bagay na yan, iniintindi ko, bakit niya kayong questionin? Anong reason niya para questionin? baka ayaw niya sa akin. Hindi, di ba? Ikaw ba gusto mo ba tumakbo? Di tumakbo ka mag-isa mo. Di ba? Huwag mo pakialaman yung ibang mga tao na Ngayon, ganyan din ang sinasabi ko. Although, meron akong gustong politiko. Pero hindi ko na yun para maging cause pa na awayin kita sa Facebook. Meron akong kaibigan ganyan eh. Mapang-away siya sa Facebook eh. Parang, tapos ngayon maraming issue yung kanyang manok. Nagpalit siya ng pangalan. Ayaw niya na. Hindi niya may pagtanggol yung manok niya. Parang ganun. Tapos, samantalang nung eleksyon, lahat inaway eh. Lahat inaway. Yung mga dati niyang kaibigan, inaway niyang lahat dahil iba dun sa pananaw niya. Ngayon, tahimik. Hindi ko alam kung anong nangyari sa buhay niya. Pero, my point is, ang sabi ko noon, makikialam ako noon. Kasi nga, may ganyan din, bata rin ako eh. Pero, sabi ko na lang nito lately dahil nga dumaan yung pandemic, kung hindi ko na rin lang mararamdaman siya personally, alam mo yung point na okay, pinaglalaban kita ng patayan sa Facebook, yung mga ganon, di ba? Pero kilala mo ba ako? Di ba? O hindi mo naman ako kilala, wala rin naman ako mahihita sa'yo ng direkta. Wag na lang. I'll Okay just na, go. supporta na I'll just lang. go with the majority. Kaya nga, supporta na lang. Kung ano sabihin ng majority, I'll just go with that. And sabihin kung pinapili ko ako on what side, pinili ko, naging minority ako, di shut up ako. Kung nanalo as majority, kung anong gusto ng nakararami, supportahan ko na. Pero para yun nga, na until now, mag-build pa ako ng division, mag-create pa ako ng hindi pagkakasundo. Katulad niyan, for example, di ba, kayo, siyempre, yung suporta nyo nandun sa grupo nyo, di ba? While the other member of the barangay will support the other, di ba? Yun yung kunyari na after the election, may nanalo, may natalo, susuportahan na lang. Hindi. Ano pa. Palalim, binabanatan yung nanalo which is yun nga yung nangyari sa inyong dalawa sa experience nyo. So, pag-isipan mo rin mabuti yan. Kasi baka mamaya yan, nag-aaral ka, tapos makasama sa'yo, which is yung sinasabi niya, gusto niya lang din mag-aaral lang, consider mo rin yun. So, baka mamaya, yung mismong studies mo, papabayaan mo na. Kasi, naranasan natin yan na nakakapagpuyat tayo sa mga project. Halimbawa, meron kang pageant or Battle of the Bands or Paliga, kayo ang punong abala dyan. So, pagod ka, makakasakit ka, di ba? Pupuyat ka. Anyway, so I think that's another episode for this topic, no? Natutuwa ako kasi meron akong guest na Gen Z, di ba? Yun. So, rock and roll. Ano? Rock and roll. Pwede. Yun. Gusto ko magkape kasi kaya lang yung usual na nag-aabot sa akin ng kape guys sa mga shows. Guess ko ngayon. Merong may nag-comment bago ko pala tapusin. Merong nag-comment. Ang sabi,
pinopromote ko daw sa mga kaibigan ko sa Facebook itong podcast na to. Pero lahat ng mga guest ko, hindi daw sikat. Hindi daw kilala. My point is, hindi ko naman po gustong magpasikat. Yes. Hindi ko rin po It's about an intention experience. na magkamal ng milyon-milyong followers and everything. Siguro, ang target ko lang is yung magkaroon ako ng pang-sustain. Siguro, konting merienda sa table sa mga guests and everybody. Siguro, ganun lang. Maka-experience lang ng 50 pesos na worth ng stars coming from Facebook or what. No? Hindi ko po intention maging katulad po nila Master Kong TV, nila Mayor TV, nila Ninong Rai. Although kamukha ko daw si Ninong Rai. Idol kita, Ninong Rai. Hindi kita inaano. I mean... Ano yan? Ninong Pao. Si Ninong pa. Oh. Ninong. So, kung sino pong ginigess ko dito, it is because gusto ko silang kausap sa show. Ngayon, we are trying our best. Kasi ito nga yung pinaka well-prepared episode, kung hindi nyo alam, na nagsulat talaga kami ng guides. And then, we, as much as possible, we practice talaga na within the time limit. Tapos, inaalis ko na sa pagiging host-centered yung show. As much as possible, marinig na natin yung boses ng mga guests and everybody. And these people po na ginigest natin dito sa podcast is mga kaibigan ko na ini-introduce ko naman sa inyo pong mga kaibigan ko. Hindi ko pa po ito ino-open sa public kasi nga, I don't care doon sa fame ng public. Sa inyo lang pong mga kaibigan ko lang po muna ito ginagawa. Para po sa isang intention lang na ganun nga, because of anxiety and the D word, the word D, no, the dreaded D word, maibsan from my system. So, happy ako kasi from them na wala yung ganung mga pakiramdam. Tapos kahit hindi po sikat, I'm giving chances also. And kumbaga parang, kung hindi sila bibigyan ng chance, okay, paano mangyayaring sisikat? Or everybody has a voice. Yun lang yung parang gusto kong i-share dito. Tapos may isang comment, aside from doon nga, no? Kung mag-guess ng sikat, why not? Meron tayong may invite. Yes. Kasi hindi naman po rin ako nakarating sa posisyon na to na walang kakilala from that level. Pero hindi po yun yung intention. Ang intention po is genuine na kwentuhan, walang halong showbiz, hindi iniintindi na merong restrictions ng contract agreement and those hulop thing, no? Ayoko magmura na rin. Pero as much as possible, kung gusto nyo talaga ng may guest, sige, subukan natin. Gawa tayo ng season for that. Pero remember, this season, hanggat hindi ito nagsasara, is always trying to improve or learn this podcasting. May isa pang comment. Yun daw comment na, ang title ko daw is rock and roll. Pero ang pinag-uusapan is not the song or not the genre rock and roll. Kaya nga po ang spelling nito pang Tagalog eh. Rock and roll. Ganon. Kasi, for me, ang rock and roll kasi is vibe po yan eh. Vibe. So, parang positivity lang to. No? Hindi to, kumbaga parang as much as possible, we veer away from drama of life. No? And rock and roll is an experience na hardcore. Ganon. Always Learned be positive. from the streets. Learned from the people who are iba-ibang klase ng tao. Yes. Yun ang reason kung bakit siya ganon. So, shout out. Shout out tayo, guys. Sino mga gusto niyo shout out? Kayo muna. Sige, go. And then I'll proceed with our sponsors. Upcoming sponsors na nasa pa rin kami. And so, shout out dyan sa mga kaibigan ko. Ayan, kay Kuya Hill. Ayun, shout out to the Hill. Shout out. Lagi kinong kinikwento nito sa akin, Sir Hill. Ayan. From the time na nag-manage siya ng banda, kinikwento ko na niya. Tapos, sino shout pa? out kay Hamito. Happy birthday. Happy birthday. Yan, tol. Hamito, best friend mo? Apelido niya Hamito. Ano first name niya? Michael Jan. Michael Jan. Yun. Ayan. Sana mag-follow ka, Michael Jan. At saka, isubscribe mo rin tong ating
I-guess natin siya. Sige. Patunayan Sige. niya yung mga Hindi, kwento mo at saka na ano, presidente ka. Kumbaga believe din ako sa tao na yun eh. Okay. Kumbaga parang, Masipag. financial stable nga. Ayun, Kumbaga, sige, tignan natin. patakan talaga Sige, yun. i-ano mo. I-invite mo. Sige. Ikaw, Elsie. So, yun, shoutout sa future team ko. Yun. Anong pangalan ng future team mo? Op. Wala pa. Wala pa. Sige, so shoutout po sa future Next team ni time. Elsie. Ilan sila lahat? 8 kami. 8 sila. So, additional 8 subscribers. I-subscribe niyo po Shoutout. at gagawa namin kayo ng video and jingle and photographer, oh. Sana. Photographer. Pagka kailangan niya ng Pray. photographer, Ayan. And meron kaming basic PA system and lights and sounds. Yun. Oo nga pala. Oo. Baka naman pagka i-introduce mo diba? naman, no? Pag-pray lang. Oo. Hold lang. Sino pa? Shoutout. Shoutout sa kapatid ko, kumukulit dyan. Anong pangalan? Si Dean. Si Dean Dean. Steven. I-add na rin niya ako. Siyempre, di ba? Additional followers natin, subscribers yan. So, meron pa? Wala na, yun lang. Si Jillian. si Shoutout Jillian. sa'yo, Jillian. Who Ayan. else? Shoutout kay Mimay. Shoutout nga pala sa kapatid ko, gagraduate na yan. Yes! diba? Yes, congratulations. Yun, no? Ba't parang nanahimik tayo? So, ayan. Sige. Pero di ba, parang asarap na sa feeling na, parang, kasi di ba, yung past na video natin na parang, Tahimik ka lang. parang inaantok-antok pa nga eh. Natutuwa ka na, di ba? Parang, Kasi nandito daw. Hindi. Kasi nga, pang ilang parang beses kasi na nagpa-podcast eh. Pangatlo mo hindi na mo to, na, parang hindi mo na yung alintani yung camera. Oo, di ba? Parang nararamdaman mo na yung nararamdaman mo. Di ba? Ang sarap, di ba? Oo, parang nagkwento ka lang. Parang ngayon. Kwento ka lang, ganyan. Tapos, no si Palasi. Di ba? No si Palasi. Parang asarap lang sa We're just feeling. being true to ourselves. Di ba? Ang sarap, di ba? Wala kang pretensions. Baga parang iba yung Diba? nararamdaman ko eh. Hindi ka nagkukunwari sa sarili mo tapos you're just saying. Tapos ang sarap kasi nagre-reminisce ka. Tapos ngayon since naka-record siya so parang kang naka-digital diary na wag na madrama eh. Basta baka dumating yung time, 'di ba? At least merong mapanood from your end. Tapos syempre maalala. Baga ka. parang di ba 10 years from now. Na-immortalize ka. Yun yung term ng kaibigan ko si Noy Santos. Shoutout sa'yo. Maragtas 07. Ang word niya is immortalizing the mortal. So ibig sabihin, mortal lang ako eh. Mortal lang tayo eh. Pero dahil sa ginagawa nating pagre-record ng kung ano man yung ideas and thoughts and content natin, somehow kahit wala ka na sa mundong ibabaw, you are now already an immortal by this means. So shout out sa aking ever supportive na half, si Cheryl. Thank you very much for always being there. Hi, tita. Hello, tita. Yan. Love na love kita. Yeah. Na-all. Yun, no. Di syempre kasi kung hindi siya supportive, baka tumatawag na siya ngayon, nasa na raw ako. Nasa Batangas nga kasi kami ngayon, guys, no. So, yun. Aside from that, gusto kong batiin yung ating mga future. Actually, nag-sponsor na, pero hindi pa lang kami talaga totally nakapag sit down because sobrang busy eh. Sobrang dami pa namin ginagawa ngayon. Pero babanggitin ko na meron akong script na The Northern Taste, no, located sa National Barangay Road, Barangay 32, Corocor, Bacara, Ilocos Norte. Yan sa north, no? Wala bang The branch Northern dito Taste. sa Manila? Para mapuntahan na. Sana merong nakikinig dyan ng mga taga Manila, no? Mag-suporta po mag-sponsor po sa program natin. The Grid, no? Shout out to The Grid Coffee, located sa 524 Carriedo Street, Barangay Muson, San Jose del Monte, Bulacan, Philippines. So merong Norte, merong Bulacan. And they are both of them pala, are inviting me or us to do an episode dun sa venue nila. Tapos ang sabi pa ni Northern Taste, sagot niya ang accommodation pag nagpunta dun sa diba? Yun. Sama kami dyan. And special shout out to the sponsor for our merchandise, si Tinta Imprenta. Yun. Yan, located sa Silang Cavite. No, si Sir DJ Marks, yan, Tinta Imprenta. Salamat. Salamat. And hindi ko nabanggit, happy birthday Ate Malu. Yeah.
Mother ni JC. Parang hindi niya kilala. Nagulat siya. Nag-birthday din pala Dear siya ngayong Mama. August yun. So, Ay, happy birthday. yan, naalala ko lang Ima. ngayon na hindi ko nalista dito sa Inay. listahan. Previously, tingnan ko nga kung sino yung mga posts ko. Okay, shout out dito. Tingnan ko lang May mga pinost ako na ano yun na. Si Stephen Hughes. Si Stephen Hugo. Yan. Thank you very much for a very heartfelt na kwentuhan. Nakita kami the other day. So, parang sila yung last batch na mga napag-sharean ko ng knowledge ko. And ang sarap ng feeling kasi nare-recognize ka pa rin niya. No, yun yung masarap na feeling na kumbaga parang hindi niya ako tinuring na parang dumaan lang. Parang ganon. Marami mga kwento. Shoutout sa banda ko, sa mga bandmates ko, si Clyde, si Jap, si Rob, no, at saka kay Cheryl. Sabi ko doon sa post ko, pwede na tayo mag-practice, mga ngaruling na tayo, pandagdag sa mga... Bare months na. Pandagdag sa budget natin, authorize na tayo mag-caroling. So, any other shoutouts, guys? Wala na. Okay. So, guys, tapusin na namin yung aming episode for this day. And, to end our episode, yon, ikabit mo. Ito po dahil sa kanila, tinuro nila sa akin. First time ko yan. So, to end our episode, ito po yan. Okay, let's go.